Hello guys, good evening. Ngayong gabi guys ay aking ikukwento sa inyo ang buhay ni John Michael Villaflor na ipinalabas sa magpakailanman at ginanapan ni Mr. Ziv Cadayola na pinamagatang viral Becky Vlogger. Si John Michael guys ay isa siyang sikat na vlogger ngayon. Lumaki siya sa kanyang lula dahil separated na ang kanyang mga magulang. Mayroon siyang kuya na kagaya din niya. Noong 2011 sa Infanta Quezon, tuwang-tuwa si John Michael sa araw ng kanyang graduation dahil nakasama niya rito ang kanyang ina. Inilahad niya sa kanyang ina kung bakit nagpupursige siya sa kanyang pag-aaral para makahanap daw siya ng trabaho at makapagpatayo siya ng malaking bahay. Habang nagkukwento siya, biglang dumating ang kinakasama ng kanyang ina para sunduin ito. Sinundan niya ang kanyang ina guys habang nakasakay sa motor, ngunit natapilok siya at pinagtatawanan pa siya ng kanilang mga kapitbahay. At doon din lumabas ang kanyang lola na siyang tagapagtanggol sa kanya at pinayuhan siya nito na dapat masanay na raw siya sa kanyang ina na lagi na lang nang iiwan sa kanila. Kinabukasan maagang gumising si John dahil padating na ang kanyang tatay galing sa Saudi. Dahil sabik na siyang makita ito, kaya tuwang-tuwa siya na padating na ang kanyang ama. Subalit, hindi siya nito pinansin ng kanyang ama, kaya nagkaroon siya ng konting selos sa kanyang kuya dahil ito lang ang pinansin ng kanyang ama. Kinabukasan, habang kumakain sila ng agahan, pinayuhan siya ng kanyang lola. Sabi ng kanyang lola na, bigyan mo ng ulam yung tatay mo para magkaroon naman kayo ng banding or magkalapit ang loob nila. Ngunit, imbis na matuwa ito, nung binigyan ni John ng pagkain, nagalit pa ito guys dahil lalamya-lamya daw si John. Kaya, lumapit muli siya sa kanyang lola. Sabi niya sa kanyang lola, Lola, baka hindi ako totoong anak ng aking ama kasi sabi daw sa kanya ng kapitbahay na ampon lang siya. Subalit, tugon ng kanyang lola ay huwag kang maniwala sa kanila, apo, kasi mga chismosang kapitbahay lang yan, sabi ng kanyang lola. Kaya si John naman ay nagsisikap siya ng kanyang pag-aaral guys para makapagtapos siya nito dahil ang kanyang inspirasyon ay ang kanyang lula lamang at dito din siya kumukuha ng lakas ng loob. Habang sumunod na araw pinipigilan ni John ang kanyang kuya na umalis. Kasi sila na nga lang dalawa, alis pa yung kuya niya para maghanap ng trabaho. Habang nag-uusap ang kuya, biglang tumawag ang kapatid niya sa ina para ipaalam na isinugod ang nanay nila sa ospital. Kaya agad silang pumunta sa ospital. Nagkamali pa nga ng pasok si John. Kasi ang unang kwarto na pinasukan niya ay hindi pala yun sa kanyang nanay. Ang nakalagay doon is isang pasyente na sumakabilang buhay na. Kaya bigla siyang tinawag ng kanyang kuya at sinabi na buhay pa ang kanilang ina dahil mild stroke lang naman ito. Makalipas ng ilang buwan, si John ay namasukan ng trabaho bilang isang call center at doon din niya nakilala ang taong nagbigay sa kanya ng halaga at ito ang kanyang sir. Nahulog ang loob niya dito guys dahil lagi siyang inaasikaso nito hanggang sa kalaunay nagkaroon sila ng relasyon. Sa kabila ng kanyang kasiyahan sa kanyang love life ay siya ring pagkawala ng kanyang pinakamamahal na lola. Pagkatapos mailibing ang kanyang lola, pumunta rito ang kanyang ina sa kanilang bahay para humingi ng pera, ngunit hindi ito nabigyan ni John dahil malaki nga ang nagastos niya sa pagpapalibing sa kanyang lola. At doon nagalit ang kanyang ina at pinagsabihan siya nito na magkalimutan na daw silang mag-ina. Kaya doon nagpursigi si John na umahon sa kahirapan. Nung time din yun, tumawag ang kanyang ate na isang OFW sa Qatar para papuntahin siya doon upang magtrabaho. Hindi na siya nag-atubili guys
at tinanggap niya na agad ang trabaho na inalok sa kanya ng kanyang ate kahit labag ito sa kanyang kalooban dahil maiwanan niya ang kanyang nobyo noon na si Eko. Habang nasa Qatar na siya, lagi na siyang busy sa katrabaho at nawalan na siya ng oras sa kanyang nobyo. Kaya ito din ang dahilan na lagi nilang pag-aaway kaya nakipaghiwalay na siya rito. Nung time ding yun, tumawag sa kanya ang kanyang kuya dahil inutusan ito ng kanyang ama na kamustahin ang ate nila. At saka biglang sinabi ng kuya niya sa kanya na gumawa siya ng vlog para hindi siya mainip at malay daw mapagkakitaan pa niya ito. Dahil mahilig siya manood ng mga vlog sa ibang mga vlogger guys, sinunod niya ang payo ng kanyang kuya. Makalipas lang ang 3 taon, umuwi si John sa Pinas. At ayun, nakipag-vlog siya sa kanyang kuya. Gumawa sila ng video, dalawa ng kanilang kuya. Nung bumalik na siya sa Qatar, nalaman ni John na ang video palang ginawa nila ng kanyang kuya ay nag-viral. At naisip niya na pwede palang pagkakitaan ito kaya nagdesisyon na siyang umuwi na lang ng Pinas para ipagpatuloy ang pagbablog. Subalit hindi ito nagustuhan ng kanyang ama dahil sabi ng kanyang ama sinayang lang daw niya ang trabaho nito sa abroad. Pero itinuloy pa rin niya ang pagbablog dahil masaya siya sa ginagawa niya. Subalit dumating din ang time na nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan ng kanyang kuya sa kanilang pagbablog at doon naglabasan sila ng sama ng loob. Sinabi ni John sa kuya niya na nagseselos daw siya rito kasi mas naaruga pa daw si kuya niya ng kanyang ina at ama habang siya daw ay hindi niya ito naranasan at narinig ito ng kanilang ama. Habang inaayos ni John ang kanyang pagvi-video guys, biglang dumating ang kanyang ama at kinausap siya nito kung maaari ba siyang sumali sa vlog nito. Doon naging masaya si John dahil nagkaayos na sila ng kanyang ama, pati na rin ang kanyang kuya nakipag-ayos na rin sa kanya. Habang patuloy ang pagsikat ni John, ay hinanap na rin ng kanyang mga followers ang kanilang ina. At dito na rin naisipan ni John na panahon na para harapin ang kanyang ina. Kaya pinuntahan nila ng kuya niya ang tinirahan ng kanyang ina. Nung time din yun, humingi ng sorry ang nanay nila sa kanila dahil sa pag-iwan nito sa kanila nung bata pa sila. At ayun, pinatawad din naman nila ang kanilang nanay. Sabi nga ni John na ang buhay daw ay parang vlog. Laging may TikTok, pwedeng i-edit daw. Pagkatapos noon, ng pagkapatawaran nila, nagpaalam na sila na umuwi na. Habang nasa tricycle pa sila biglang tumawag ang kapatid nila na na inatake daw ulit ang kanilang ina. Kaya dali-dali na naman silang bumalik guys. Pinabalik nila ang sinakyan nilang tricycle para syempre isugod nila sa hospital ang kanilang ina. At pagkatapos naging maayos na din ang samahan nilang magpamilya ni John. Sabi din ni John guys na nasa pagtanggap ang ikaluluwag ng lahat. Kaya sabi niya masaya na daw siya sa buhay niya dahil mayroon siyang mga supporters na nagmamahal sa kanya, na natutuwa sa mga video niya. Kaya bukod sa pamilya niya na totoong pamilya, itinuturing niya din itong mga pamilya niya, yung mga nag-support sa kanya. Kaya ang lesson na nakuha ko sa kanyang buhay is marunong magpatawad, huwag magtanim ng sama ng loob, at kung mayroong mga pangarap sa buhay, dapat pursigihin na makamit ito. Kaya maraming salamat guys sa inyong panunood or sa inyong pakikinig ng aking kwento. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe ako para sa panibagong kwento na i-upload ko dito sa aking channel. Thank you!